Pinangalanan na sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Representative Zaldico sa mga sinasabing tumanggap ng kickback sa mga manumalyang flood control project ng pamahalaan. Ibinunyag ng bagong testigong humarap sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na dating security consultant ni Congressman Zaldico na kung susumahin, aabot umano sa 2.2 billion pesos ang minsang na-deliver na kickback sa dalawang mambabatas. Idinawit na rin kanina sa kontrobersya sa manumalyang proyekto ang mga dating mga mambabatas, gayon din ang ilang pang mga opisyal ng ating pong pamahalaan. Kunin natin ang live report ni Mean Corvera. Mean, tila dumadami na yung mga lumulutang ng mga testigo, ha? Tama ka, Alex. May mga bagong pangalan nga na tinukoy sa pagdinig ng Senado kanina. Pero ang nakakagulat, Alex, may pera pala talaga sa basura dahil ang basura ang ginamit na termino nitong dating security ni Congressman Zaldico at nagsabing nag-deliver siya ng pera sa bahay ni dating House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Sabi ng security na ito na nasaksihan niya paano itinatransport itong mga pera mula sa iba't ibang bahay ni Congressman Ko kung saan kasama umano sa nag-deliver ay si Congressman Eric Yap. Nakagawa po ako ng pagkakamali at pinahintulutan ko po ang aking sarili na maging kasangkapan sa pagpapatupad ng isang masamang gawain. Sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan nito sina dating Senate President Francis Escudero, dating Senators Nancy Binay, Ramon Bong Revilla Jr., ako Bicol Party List Representative Zaldico, DepEd Yusek Traigiv Olivar, at COA Commissioner Mario Lipana. Sa kanyang testimonya, sinabi ni Bernardo na pinagsumiti siya ng listahan ng proyekto ni Maynard Ngu ang umani campaign contributor na Escudero para maisama at mapondohan sa General Appropriations Act. Pagkatapos maisama ang proyekto sa GAA para sa Valenzuela at Marinduque, nagkasundo silang magbibigay ng 20% na komisyon. Pero hindi si Escudero ang personal na tumanggap ng komisyon. Alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay SEC magbaba sa akin. Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the court. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, "Thank you." Personal niya naman daw na nakausap si dating Senator Revilla noong 2024 at siya mismo ang nagsumite rito ng listahan ng mga proyekto. I relayed the 25% commitment to Engineer Alcantara and told him that Senator Revilla will appreciate additional contributions for his senatorial re-election bid. Engineer Alcantara collected the 25% commitment, or about 125 million, which was turned over to me and then delivered to Senator Revilla in his house in Cavite. 2024 din nang tawagan umano siya ng staff ni dating Senator Nancy Binay na si Carlene Villa at hiningan umano ng commitment na 50% para sa kabuang halaga ng mga proyekto. Engineer Alcantara collected 15% commitment, or about 37 million, which was turned over to me and which I then delivered to Senator Binay at a house in Quezon City. Idinawit din ito si DepEd Yusek Olivar na humingi umano sa kanya ng listahan ng proyekto na pinondohan sa ilalim ng Unprogram Appropriations na para umano sa Office of the Executive Secretary na nagkakahalaga ng 2.85 billion. Sabi niya si Olivar ay dating staff ni Revilla na nalipat kay dating Senator Sani Angara. Engineer Alcantara from time to time would collect and delivered the agreed 15% commitment to me, which I delivered or caused to be delivered to Yusek Olivar in Magallanes, Makati, and other places. Pinatunayan niya rin ang mga naunang pahayag ni Alcantara na abot sa 25% ng mga proyekto ang mga komisyon na natatanggap ni Congressman Zaldico. Engineer Alcantara then told me that Cong Zaldico was asking for a 25% commission, and out of that amount, 2% was to be shared equally between Engineer Alcantara and myself. In his exact words, "Boss,
hati na tayo sa 2%. Bukod kay Bernardo, ipinisinta ni Senator Rodante Marcoleta bilang resource person sa pagdinig ang dating security consultant ni Zaldico na si Orly Gutesa. Sabi ni Gutesa, isa sa kanyang naging trabaho ay tagabuhat umano ng mga basura o mga maleta na naglalaman ng mga pera. Kinumpirma niya na isa siya sa mga nagdi-deliver ng basura o pera mula sa bahay ni Ko, mula sa BGC sa Taguig, patungo sa isa pa nitong bahay sa Valle Verde sa Pasig City. Ang peraan niya tinatanggap at binibilang ni na John Paul Estrada at Mark Texay na mga executive assistant ni Ko. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Zaldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Bukod kay Ko, kasamaan niya sa dinadala nila ng pera si dating House Speaker Martin Romualdez. 3 beses na raw siyang nag-deliver ng pera sa bahay ni Romualdez. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Zaldico, sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Zaldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Kung susumahin, naabot umano sa 2.2 billion ang mga na-deliver sa 2 mambabatas. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. Humarap din ang dalawa sa mga drivers ng DPWH na sina Andre Balatbat at Christian Santiago na umaming ilang beses rin silang nagdala ng mga maleta sa bahay ni Ko sa Valle Verde. Opo, Your Honor. Bali po kasi yung sa sinasabi niyo po na yung sa Valle Verde po, 1 beses lang po nakapagdala doon. Sabi ni Santiago, 7 beses din silang nag-deliver ng maleta sa Phoenix Petroleum Gas Station na nasa Dahlia Street sa Fairview. Mula sa kanilang sasakyan, inilipat niya ang may 8 hanggang 10 maleta na nangyari noong November 2024, January at nito lamang March ngayong taon. Diyan po sa Dahlia, 7 beses po. 7 beses. Ano yun? Buwan-buwan? Linggo-linggo? Magkakaibang araw po yun. Pero sa loob ng 1 buwan? Hindi po. Mga ilan? Pagitan? Ilang buwan? Ilang araw? Sa November po, 5 beses po. Tapos meron pong January tsaka March po. November, January at saka March. Opo.
Alex, ngayon ay mag-uusap daw ang mga miyembro ng Senate Blue Ribbon Committee para talakayin kung maaari nga bang imbitahan at isantabi muna yung umiiral na interparliamentary courtesy para maimbitahan at magpaliwanag sa committee dito sa Senado sina dating House Speaker Romualdez, si Congressman Yap at itong si Congressman Zaldico. Pero wala pang itinatakda na susunod na pagdinig. Sa ngayon, yung USEC ng DepEd, sabi ni Secretary Sani Angara, ay nag-leave of absence muna habang siya ay naharap sa mga ganitong kaso. Sabi kanina ni Secretary Boying Remulla, i-evaluate pa yung mga ibinigay na testimonya nitong lahat ng tumestigo dito sa pagdinig ng Senado. Yung security aid na tumestigo, Alex, hindi na siya humingi ng protective custody dito sa Senado dahil isa naman daw siyang Marines. Alex. O yun, mas interesado ang taong bayan doon sa naging pahayag ng dating Marine officer o yung naka-security detail dito kay Congressman Zaldico. Natanong ba ng mga senador kung saan galing yung pera na dinadala dito kay Speaker Romualdez at kay Congressman Zaldico? Ito ba'y galing sa mga kontratista o DPWH? Alex, hindi niya sinabi yan, no? Ang sinabi niya lang kanina, mula doon sa bahay o doon sa penthouse ni Congressman Zaldico sa BGC, inililipat nila yung mga pera patungo doon sa bahay sa Valle Verde. Doon sa mga nakaraang hearing, una nang inamin nitong sina Hernandez, Alex, na yung pera personal nilang idinideliver dito kay Congressman Zaldico sa kanyang penthouse dito sa BGC. Ayun. So meron na palang naunang mga pahayag na nagdadala sila ng pera. So ibig sabihin from DPWH ang pera. Dahil hindi kasi malinaw kanina na agad-agad na lumutang itong dating Marine officer at binabanggit na niya yung delivery ng pera. Pero question mark sa lahat ng isipan ng taong bayan, saan galing yung pera? Tama, Alex, hindi kasi natanong yan kung saan yung galing yung pera. Pero kung doon sa mga sumusubaybay sa hearing, nung nakaraang hearing nung Martes, sinabi yan ni na Alcantara at ni Hernandez na sila mismo yung nagdala ng mali-malatang pera o mga pera nga na inilagay pa, sabi niya pa nga, umaabot daw sa 50 million kada isa dyan sa penthouse mismo nitong si Congressman Zaldico. Oo, isa pa sa medyo nagugulat ang taong bayan sa biglaang paglutang nitong dating Marine officer. Bakit nga ba, natanong ba kung bakit nga ba nabanggit ni Senator Marcoleta itong pangalan ni dating Secretary Mike Defensor na siyang nag-endorso dito sa dating sundalo? Gusto ko lang malinawan, baka kasi magkakaroon ng bahid politika itong usapin nito na hawak ito ng dating sekretary. Alex, lumapit daw itong sundalo kay dating Secretary Mike Defensor at humingi ng tulong na makausap si Senator Rodante Marcoleta at para mapaharap siya dito sa investigasyon ng Senado. Ayun nga, pero ang gusto ko lang malaman, bakit sa dami-daming tao na lalapitan itong dating sundalo, bakit si Secretary Mike Defensor na kanyang nilapitan? Hindi rin natin natanong yan, Alex. Ang posibilidad siguro yung connection na nakilala niya itong si Secretary Defensor sa Kamara kung saan dati ding miyembro itong si Mike Defensor. Ang bukod dyan, si Senator Rodante Marcoleta ay dati ring miyembro ng Kamara. So inakala niya siguro na sila ay magkaibigan at nanghingi ng tulong. Okay. May alam ka na ba dahil hindi na humingi ng seguridad at custody dito sa Senado itong dating sundalo, paano yan? Uuwi siya sa bahay niya? Kaya daw niyang depensahan sarili daw niya eh. Sabi ni Senator Bato kanina, saludo siya dito kay doon sa sundalo, Alex, dahil kaya niyang idepensa yung kanyang sarili at hindi siya natatakot kahit na naglabas siya ng mga bomba dito sa Senado. Ayun, sige. Maraming salamat sa iyo, Mean Corbera. Mata natin, jump po sa Senado.